Grade 2 si Jamaica nang makatapak ng kuhol sa bukid. Dahil sa kahirapan ng buhay, napabayaan ito hanggang maimpeksyon. Nung grade 8 ako, yung teacher ko, advisor ko, parang nakita niya. Tapos siya ang nag-refer sa amin sa ospital. Tapos ni-refer kami sa BGH, Baguio. Tapos doon na nila pinutol itong isa. Bagamat putol ang kanang paa, hindi ito naging hadlang kay Jamaica upang mamuhay ng normal. Nakapag-asawa siya at nagkaroon ng supling, subalit makalipas ang 1 taon, panibagong sakit ang tumambad sa kanya. Parang may bukol na tumubo, tapos parang lumaki-laki, tapos hanggang pumutok. Sinabi na nila na may TB of the bone daw ako. Parang pag nagsusugat daw ako, naalis daw yung buto. Kailangan daw putulin kasi. Tanging ang ama ang naging sandigan sa mga panahong ito. Nung nawala na yung dalawa kong pa, parang wala na. Parang wala ka ng pag-asang mabuhay kasi ramdam ko ng pabigat ako kasi sila lahat ng kailangan namin mag-ina. Papa ko lahat. Mas matinding kalbaryo para kay Jamaica ang pag-iwan sa kanya ng kinakasama. Di niya lubos maisip kung paano itataguyod ang kanyang anak. Masakit. Tapos hinahanap ng anak ko siya pero wala akong masabi. Tila pinagdamutan ng tadhana si Jamaica sa pagkakaputol ng kanyang 2 paa. Yung 5 years old na bata, marunong nang maghugas, mag-igib, lahat siya. Kahit nahihirapan, go pa rin. Kasi alam naman niyang hindi ko magagawa. Nang magtungo ang Operation Blessing sa bayan ng Tabuk sa Kalinga upang mamahagi ng libreng wheelchair, isa si Jamaica sa 80 nabiyayaan ng bagong wheelchair. Itong wheelchair na gamit ko ngayon, parang hirap na itulak. Yun lang naman ang kinakapitan kong parang paa. Wheelchair lang talaga. Kahit saan ko gusto pumunta, basta may wheelchair. Mas mapapagaan na ang mga gawain ni Jamaica tulad ng paglalaba, paghuhugas at pag-asikaso sa kanyang unika iha dahil sa biyayang hatid ng Operation Blessing. Salamat po sa wheelchair na binigay ninyo. Laking tulong po sa akin yun at yun na ang pangalawang pa ako. Maraming salamat, Operation Blessing.